Patay kang bata ka. Kung marunong lang salang magtagalog, ang reporter na ito ng BBC mga kababayan ay malamang yan ang ibig sabihin niya dahil mukhang kahiya-hiya raw mga kababayan para sa ating presidente ang resulta ng halalan gamakailan lang. Dahil ngayon lang daw ito nangyari mga kababayan na sa midterm election ay nangulelat ang mga pambato ng administrasyon. At hindi lang yan, ay ang mga nanguna pa mga kababayan, ay ang mga kandidato ng kanilang kalaban na sina Bato, Bongo Marcoleta. At ang masakla pa, kahit pa raw yung mga dilawan mga kababayan ay nakapasok pa doon sa top rank mga kababayan, sina Bambam at si Kiko Pangilinan. Hindi daw ito magandang balita para kay BBM mga kababayan lalong-lalo na doon daw sa kanilang plano na ipa-impeach si VP Sara Duterte dahil lumalabas daw mga kababayan na hindi na ito mangyayari. At kung magtuloy-tuloy ang projection ni Sara Duterte at magiging presidente siya, ang analysis ng mga tao mga kababayan ay gagamitin ni Sara ang kanilang impluensya para habulin si Ngagba. Kaya mukhang ang pinupunto nitong reporter ng BBC mga kababayan kay BBM ay kung sa Tagalog pa, patay kang bata ka. Panoorin niyo po ha. So what are we to make of the results of the Philippines election? Well, they're certainly not great news. Not great news. Bad news para kay BBM mga kababayan. For President Marcos. Usually, incumbent presidents in the Philippines get most of the senators on their slate elected. Usually ha? Talaga mga kababayan at talagang madidemolish ang mga kalaban. Na-demolish ba nila ang Team Suka? Hindi. At ang nakakatawa pa mga kababayan, na-adapt pa ng PDP Laban ang dalawa sa kanilang pambato sa bagoong Pilipinas. Officially ha, although hindi natin binoto si Villar at Marcos, pero ito talaga ang purpose si VP Sara Duterte mga kababayan para makakuha ng kakampi. But this time, only half of those backed by Mr. Marcos won. And partida pa yan mga kababayan ha. Hindi pa yan nanalo dahil kay Marcos. Nanalo yan dahil sa name recall. At ang nakakatawa, yung kalahati sa kanila mga kababayan na mayroon ng mga name recall ay nalaglag pa. Dahil yan sa ating ginawang Duterte solid mga kababayan. Dahil sa halip na mapunta sa kanila ang boto, kina Pacquiao. Ay, salamat. Salamat at hindi nakapasok si Pacquiao. Happy na tayo mga kababayan. Sina Bong Revilla, sina Abby Binay, si Abaluslos, sina Tolentino. Kung hindi pa tayo nag-Duterte, malamang mapupunta sa kanila yung ibang boto. Aaminin natin mga kababayan yung mga Duterte na ilan, ang kulang sa kanila mga kababayan, awareness sa mga tao, sa mga ordinaryong tao na hindi na talagang inline sa politika, hindi sila kilala. Pero at least mga kababayan, tayong nagsusolido na mayroon talagang listahan Duterte, hindi napunta sa kanila ang boto. He needs those votes if the plan to impeach his great rival, Vice President Sara Duterte. He needs that vote. Ngayon hindi na. More than half na sa Senado mga kababayan sa next Senate, supporter ni Sara. Is to succeed. Also, lame duck na si BBM. So, some of the candidates backed by her and independents got a lot more votes than those in the Marcos camp, suggesting a lot more votes, di ba? Sabi nila, wala nang Duterte Magic. Anong walang Duterte Magic? Yang boto na Bato, Bongo, pati kay Marcoleta, mga kababayan. Napapatunay lang yan ang pagsuporta ng mga tao sa mga Duterte. Number 1 si Bongo, malayong-malayo yung kasunod mga kababayan. Falling popularity for the president. Falling popularity, kawawa naman. So in the remaining 3 years of his term, 3 taon na lang pala ang natitira. Magiging lame duck yan mga kababayan pagdating sa politika. Lalong-lalo na karamihan din sa mga politicians na sumuporta sa kanya, talo. Tapos hindi na nila hawak ang Senado mga kababayan. Goodbye. Ang kanilang planong charter change. Thank you. Yung charter change talaga mga kababayan, hindi na yan matutuloy. Goodbye, Prime Minister Tambaluslos. Mr. Marcos has to restore his popularity. Restore? Anong i-restore dyan? Katulad lang yan na nabasag na baso mga kababayan, hindi mo na yan mabubuo. Wala nang restore, no chance for BBM. Sinayang na niya ang second chance. At a time when the economy is not doing well, and tried to persuade at least 2/3 of the senators to back impeachment. Paano magiging 2/3? Hindi na yan kaya ng 2/3 dahil medya na, half na mga kababayan, more than half pangalan Sigurado na susuporta kay Sara. That's a tall order. If impeachment fails, eto na ha. Kung hindi magtatagumpay ang impeachment. Well, Sara Duterte is still the front runner to win the next
Frontrunner pa rin si BP presidential Inday. election, and few doubt that she would use the authority She would use the authority that she got being president to go after the Marcoses. para habulin ang mga Marcoses. Buti nga. Hindi na nga yan use her authority. Pero ipapairal lang natin ang hustisya, mga kababayan. Hustisya lang kung ano ang ginawang kasalanan nila, BBM, dapat silang palagutin. Unang-una, mga kababayan, yung mga pondo natin, no? Blanco-blanco sa GAA, sa PhilHealth, yung pagkuha-kuha sa mga pondo sa mga land bank, iba't iba pang paglulustay, yung Maharlika Fund, imbestigahan, yung sa PCSO, mga kababayan, imbestigahan, yung pagpapasok ng missiles dito sa Pilipinas, imbestigahan. Ano under the table dyan? Kaliwat yan ng kurakutan. Isa pa, mga kababayan, dapat imbestigahan yung sinasabing pakikialam ng Romualdez at Marcos sa pagiging presidente ni BBM, dahil sabi ni Amy, hindi na Marcos ang nagpapatakbo ng gobyerno ngayon, that is betrayal of public trust. Bakit Romualdez at Araneta na ang nagpapatakbo? Hindi yan ang binoto natin. Professor, meron akong nirereserbang Additional input sa mga kababayan, ha, ng analysis. Kasi lumalabas dito, Bongo, Bongo number 1. Bato de la Rosa, and Marcoleta. Marcoleta, mga kababayan, parang dark horse. Yung nanggulat, mga kababayan, sa mga political analyst ko, no. Mga survey firm ko, no. Dito natin makikita, mga kababayan, no, na madaya talaga yung mga survey iyan. Bakit palagi top 12 din sila? Pacquiao, Abalos, Binay, ganyan. Tapos ito si Marcoleta, ang layo, mga kababayan, andun sa 20, 18. Ngayon, mga kababayan, nasa top rank. So ano na, mga bias survey, kainin nyo ito. Nagpapahalata lang talaga sila, mga kababayan. Duterte factor talaga ito. Duterte factor. Walang kaduda-duda. Duterte factor ito. Duterte factor. Itong Bam Aquino and Kiko Pangilinan. Yan pa, mga kababayan. Although, mga kababayan, asar tayo na nakapasok ang dalawang mga matching na yan at pagpag. Pero, nag-iba sila ng estratehiya eh. Hindi kagaya ng dati, mga kababayan, diretso sa Inidoro na talaga grupo-grupo sila at saka panay banat sa mga Duterte. Ngayon, mga kababayan, tahimik lang sila. Dahil mukhang natuto na ang mga animal, mga kababayan na habang bumabanat sila sa mga Duterte, lalong hindi sila nakakakuha ng boto. At isa pa, mga kababayan, mayroon na silang pondo kay Lenny kasi. Dito last year, mga pinklawan-dilawan, 15 million votes agad ang pondo. So habang nag-aaway ang Marcos at Duterte, solid ang mga dilaw, mga kababayan, na 15 million. The fact na mayroon sila 15 million na pondo, mga kababayan, panalo na yan. Lenny factor. Kumbaga, masasabi natin yung pink factor. Ano po? Mahina ba si Pangulong Bongbong Marcos? Kasi mahina, weak. Lumilitaw na yung mga kandidato niya rito. Yung kandidato pa niya, mga kababayan, hindi pa nanalo dahil kay BBM. Nanalo dahil sa name recall. Sina Soto, Lacson, kalaban pa ng BBM dati yan eh. Di ba kalaban sila sa presidente ni Lacson, mga kababayan? Sa tingin nyo, mayroon yung loyalty kay BBM? Mga ermitanyo na yan sa politika, mga kababayan eh. Naggagamitan lang yan. Ang pinaka mga balimbigay yan eh. Number 4 dito ay si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo na laging number 1 sa survey. Ano na SWS Pulse Asia. Pero itong mga ito, yung Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano. Cayetano, mga kababayan, later on sa kampanya, umatras na nga yan doon. Umabsent, hindi na nagpupunta, mga kababayan. Pwede na lang i-claim na kandidato nila, pero affiliation yan, mga kababayan. Pupunta yan kay Sara kung mayroon mang impeachment. And Lito Lapid. Yan si Lito Lapid, animal. Yan lang ang frustration talaga natin. Mayroon pang Lito Lapid na sumabit. Ay mga dati na hong nananalo to eh. Kumbaga binoboto name recall. Ito eh. Binoboto. Wala bang magic si Pangulong Bongbong or ang Marcos? Wala na. No magic, singag na. Magic sa eleksyong ito? Mukhang hindi tumabla eh. Hindi tumalab. Wala na, mga kababayan. Lame duck na, mga kababayan. So, anong masasabi nyo dito na hindi ito maganda para kay Nyagba? Post your comments below.